Yeah, speaking of evidence, Ma'am Lorraine, I am not only feeling vindicated. I feel happy for Pastor Kibuloy, for Kingdom of Jesus Christ, for the ministers na mga inosente na ipinakulong ni Marcos at Romualdez, Sulsol nila Hontiveros, sa naging desisyon po ng Department of Justice kahapon na ibinasura na po ng lubusan ang reklamong cyber libel. It's not about me. It's about how a witness Murillo or alias Rene revealed kung paano sinira ni Hontiveros ang pagkatao ni Pastor Kibuloy, ni Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte, at ng Kingdom of Jesus Christ at mga ministro nito sa isang gawa-gawang testimonya, scripted, binayaran, at pinalabas na kunwari committee hearing. Yun pala ay one-woman show. Siya lang nagdala ng lahat. And yet, pinaniwalaan siya ng mga media na pulpul at ginamit ito na ebidensya laban kay Pastor Kibuloy. Pinakulong at na-persecute. But kahapon, sabi ng DOJ, there is no evidence enough to prove na mali ang ginawa nilang pagkomentaryo sa pag-reveal na ikaw ay nagtatanim witness. Yun pong kaso, ma'am eh. Nagreklamo si Hontiveros na kinomentaryo namin siya na nagtatanim witness siya. Dahil lumabas ang video ni alias Rene, 2-part series. At sinasabi niya, ini-hold kami sa condominium, binayaran ako nila Hontiveros, nag-script ang mga abogado, pinilit akong pirahin at sirain si Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte, si Pastor Kibuloy ng KOGC, kasi yun ang game plan sa committee hearing ni Hontiveros para magkaroon ng kaso laban kay Pastor Kibuloy. Yun. Yeah. Kaya nga Eric, no, parang itong si Hontiveros, no, she has to be made accountable for all of this. Ang dami yung sinirang buhay. Ginawa din niya yan kay CJ Corona, 'di ba? Tama. Sila ng boyfriend niyang pangit, si Bocalbs, 'di ba? Si Bocal Tartar. Oh, si Tartar. Magkasama na naman. Talagang demonic itong babaeng ito. Na talagang, at tapos nag-aambisyon pa maging president. Diyos ko Lord. Wow. 'Di ba? Fluke lang 'yan, nanalo ka ng senador, pero biro mo ginawa niya 'yan, no? Talagang ang sama ng ugali, no? Talagang yung character na you really paid witnesses to falsely testify against people of napakabubuti na mga taong ito. Kilala namin sila ni Eric, no? Walang ginawa sa buhay nila kung hindi talaga pagpagandahin ang mundo, no? Feed the hungry, mga charity works nila. Pero kasi sino kaya yung tao behind virus? Yeah, siyempre ma'am. Ang duwa. Sa Malacanang, because virus and Tartar, si Ronald Lamas and Trillanes and Dilima, ang boss nila yung tatlo. Si Romualdez, si Lisa, at si Bongbong. They are the attack dogs. Mercenaries talaga, ma'am. Mga kababayan, pag mercenary po, bayaran nyo na for hire. Walang pinagkaiba po yon sa prostitute. Sa babae man o lalaki na binubugaw. Yan pong equivalent ng mercenaryo. Alam mo Eric, mga kababayan, ano pa nga mas na-admire ko pa at nare-respeto ang prostitutes. Kasi upfront very upfront, no? You pay me for sex. Yeah. It's their transaction, tapos na, 'di ba? Pero hindi siya nagmamalinis, no? Hindi sila nagsasermon diyan in public na ikulong mga magnanakaw, no? Mga mandarambong. Hindi, at saka yung boyfriend, 'di ba? Mga ganyan-ganyan pa sila. Putya yung pala, no? Kaya nga admire ko si Digong kasi hindi nagmamalinis Kasi lahat tayo tao 'di ba? Pero ito mga ito parang santo, no? Ganun yung pakilala nila, nagmamalinis. Pero putya, 'di ba, mga sinungaling, si Saba, drug cuddler, exchange sexual favors with drug lords and her driver and her bodyguards and that's the only way kasi siguro she can have sex, no? When she's in power talagang, yeah. Don't forget, those sexual favors at ang pangangalabit niya were done when she was holding the office of Department of Justice Secretary. Yeah. Malubha po yun, ano? This is a major position. Mantakin mo, Secretary of Justice ka. Hawak mo ang buong prosecutors sa buong Pilipinas, NBI, and yet, openly, sinasabi mo in television interview na hindi mo napigilan ang frailties of a woman.
Ang translation po niya, ma'am, correct me if I'm wrong, kalandian. Mhm. DOJ secretary ka, tapos matutulog ka sa mga drug lord na mga kubol sa Bilibid at mga ngalabit ka sa isang taong may asawa at pamilyado. And aaminin mo, babae lang tayo naging mahina. Pero kung makapuna ka sa kay Duterte, kay Digong, kay Sara Duterte, makapuna ka kay Pastor Kibuloy sa KOGC, akala mo sila ang mga masasamang mga taong nilalang sa buong mundo. Ito lumalabas, Ma'am Lorraine. Ginamit ang mga witnesses, binayaran, ni-rehearse, at sila ay itinulak na magsinungaling para gumawa ng Tapos, kaso laban kay Pastor Kibuloy at sa KOGC, Ma'am Lorraine. tapos ano siya, 'di ba, super anti-Marcos noon because of democracy, human rights record kasi nag-CHR yan Pero ngayon hindi daw impeachable ang drug addiction. Wala talagang integridad ito si Saba. 'Di ba kahit yan si Lavirus, yan yung ano, kaya nga victory talaga, vindication yung kaso na yan at saka talagang malaking sampal sa pagmumuka ni Hontivirus who should be slapped left and right by the Filipino people sa pagkasinungaling mo, panloloko mo sa Pilipino, pagsisira mo, pagwasak mo ng mga buhay ng mga taong napakabubuti. Dahil wala kang prinsipyo, hindi ka magiging president, ulul. Hindi ka magiging vice president, sira ulo. Kahit barangay captain siguro hindi na, Risa, Ontiveros, makinig ka sa akin. Alam mo ba, Yes. sama na ugali niyan, Eric? Napakasama na Ma'am. ugali niyan. Kasi yung nanay niya, naging kaibigan ko noon, no? And the mother was, had to leave an apartment. So we had to, hahanapan namin ng apartment, no? Risa Ontiveros did not help her mother. Wow. Maybe Ching will deny it, no? So I helped her. We looked around, no? We looked around for an apartment, and then I had to bring her home, the mother, to the house of Virus, no, in Quezon City. Yeah. And she didn't even go out and thank me. Kapal na mukha niyan. Grabe, no? Napakasama ng ugali ng hayop na yan. Napaka-phony. Phony, baloney. Kasi alam mo, malalaman mo talaga ugali ang character ng tao by the way she treats people who cannot repay her back, no, for instance, and the way you treat your parents, no, because for us, my father was imperfect, no, marami siyang faults, etc. But when he was such a good father, to tell you frankly, no, because of his character. But when he got old and helpless and all that, we really took good care of him. So when I saw what Virus was doing to her mother, I could not believe it. I couldn't believe it. Kasi kami, magkakapatid, alam mo kung pinag-aawayan namin, saan titira ang tatay ko? Akin na siya. Totoo, nag-aaway talaga kami. Why is he always with you? Totoo, Eric. Yan talaga yung samaan ng loob namin. He's always with you. It's my turn now. Talaga. Totoo. Tapos biro mo, Tama. itatrato mo ang nanay mo na ganyan. Yeah. So parang for me, noon pa man, kilala ko na yung ugali niyang hayop na yan. Makinig kayo kay Hindi Ma'am ka magiging Lorraine. president, tarantado ka. If you cannot love your mother and you cannot be a person as you are without power, lalo na kung may poder ka, matapobre ka na, sinungaling pa at balasuba sa poder, at wala kang pakialam kung magsinungaling ka, anong klase ng gobyerno mayroong dadalhin ka kung ikaw ay nag-aambisyon na maging presidente? I like your straightforward narration, Mama, na sa karanasan mo mismo, nakita mo pagkamatapobre niya, ang Yeah. pagkamaldita at Sariling nanay niya. walang mudo, o sa sariling nanay, Yeah. ano pa sa ibang tao. Yeah. Kaya hindi nga kami nakakapagtaka, Mami, na binulgar ni alias Rene. Two-part series ito. I was happy kahapon, but more than happy for Pastor Kibuloy. Yeah. And for our friends like Ate Ingrid, Yeah. yung lahat ng mga... There's some, Eric, mga kababayan, there's some of the best people I know. Yes. Some of the best human beings that I have ever known. Napakabubuti, napakabusilak na mga puso. So ngayon nandyan sila sa BJMP. Kulungan. Nasa kulungan sila. Pero alam ninyo ba na hindi sila embittered? Na ang ginawa pa nila, para sila nag-create ng paraiso sa preso. Na yung mga kakaawa doon, nililift up nila at inaalagaan nila. Yeah, So correct. so talagang
napakabubuting mga tao talaga. Talaga yung kasi ako, cynical ako dati cynical ako pagdating sa mga Christian na yan. Kasi for me, the worst, people in my life that I've ever known were Christians. Mga hipokrito, the worst, the most cruel, the most liars, the most nagmamalinis, ganyan pala dumi-dumi, ganon, di ba? So, for me to have met the people from KOJC was very healing. Kasi parang na-heal ko yung wound ko na yan, na hindi na ako nag-judge ng ganyan. Kasi sa kanila ko nakita na isinasabuhay nila yung pagkakristyano nila. No, so, Tama. lalo na si Pastor. Lalo na si Pastor. Grabe, mahal na mahal ko si Pastor. Tapos Yes. alam niya mga UP crowd na yan. Mm. Gusto nilang mangpanghiya. Talaga, wow, ano mo na si Kibuloy, ano ngayon, 'di ba? Mm. Kasi daw rapist. Talaga? Talaga, bobo ka pala kasi never siya na-convict. In fact, dinismiss na yung mga kaso na yan na Yes. ibinuhay ni Bangag. Na si Bangag ngayon ay tsumutsupa-tsupa ng male prostitute. Tahimik kayo, 'di ba? Naging lollipop. Talaga, I stand by Pastor. I'm very proud of my relationship with him. Yeah, at hindi namin yan kinakahiya. That No, we you know. met people like Pastor Kibuloy, Rodrigo Duterte, na magkakaibigan sapagkat sila po ay totoong mga nagmamahal ng bansa. Nagmamahal sa kapayapaan, nagmamahal ng ordinaryong mamamayan. Yes, And ma'am. Go ahead. sorry, I'm interrupting. Go ahead, ma'am. Go ahead.